Hello mga kapatid. Malubhanan laban ng Uniteam, ano? Uniteam, Unitibs. Unikill. Katuwa sila, no? Rally ngayon, ano? Grand rally ngayon ng laban ng Duterte Marcos. Dati-rate, mga opposition lang yung nagrarally. Ngayon, ang nanonood na ngayon, mga taga-oposisyon. Nagrarally na yung dalawang kampo. Labanan ng labanan. Nakakatuwa, ano, mga kapatid. Hindi nila alam na ang mamamayang Pilipino, hindi natutuwa sa kanila kahit magpatayan sila. Si Amy, ang tindi ng banat kay Romualdez, no? Pero alam nyo, big drama yan. Saan ba mauuwi yan labanan ng Marcos sa Marcos, Romualdez Marcos? Magkakadugo yan, magpipinsan yan. Kaya hinihintay lang ni Amy na mawala na ng bisa ang mga Duterte talaga. Babalik yan sa mga Marcos. Alam nyo, pairalin lang natin yung ating sentido komon. Huli agad natin ang mga galawan ng mga iyan. Di na tayo pwedeng lokohin, mga kapatid. Hanggat sila ay walang inisip na kabutihan para sa bayan, hindi tayo nila malilinlang. Sanay na sanay tayo sa kanilang mga pinaggagawa, no? Sanay na sanay tayo sa kanilang mga katarantaduhan. Napapansin niyo po to, kagat po to ng aso. Pero nakapagpa-injection na po ako. Pina-injectionan ako ng aming mayor. Kasi inamin ko sa kanya, wala akong pambayad sa injection. Kaya tinulungan ako ng mayor namin dito. So, nagpapa-thank you nga po pala ako sa aming mayor, John Ferrer. Talagang sa buhay at kamatayan, sa ikabubuhay at kapakanan ng kanyang nasasakupan, ay tunay naman pong siya ay laging nandyan para kami ay damayan. Halina po kayo, dito na kayo sa General Trias, Cavite, Manirahan, sapagkat ang mayor po namin dito ay mabuting mayor. Ano po? Pati po ang aming vice mayor, pati po ang aming mga konsehales. So mga kapatid, yan po yung masasabi ko dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Banatan sila ng banatan. Sa kayo nakakita ng ganitong klase ng gobyerno. Banatan ng banatan, pero hindi naiisip na sila'y pinagtatawanan na lang ng mga mamamayan. Kita nyo ngayon, ang mga bumabanat sa amin, mga Dutertards. Kasi, talagang inayawan ang mga Duterte sa bansang Pilipinas. Aminin na nila kahit hindi na nila testingin kung may kakagat pa sa kanila o wala na Kitang-kita na. Yung pagpropose ni Sara na siya'y tatakbo, testing lang yan sa mga tao, sa totoo lang. Kahit si Marcos, alam yan no? Nagkaisa nga kami na iniisip ni Marcos Una ko nang naisip, lahat ng pangangati ni Sara Duterte, nasakyan ko na Kaya nga sinasabi ko, drama, huwag magtiwala, manlilinlang, mandarambong, sinungaling, mapagawa ng salita. Nako, pagkakatiwalaan pa ba yung mga Duterte na yan? Ayan na, sunod-sunod na nga yung kanilang nararanasan no? Tatakbo si Sara Duterte, maniniguro siya na kung siya'y malakas sa pagkasenador, tutuloy pa rin siya sa pagkapresidente. Pipiliin niya pa rin kung saan talaga siya. At tatakbo yan na presidente sa 2028. Kaya mga kapatid, usbaw ang mga DDS na panatiko na laging nakasubaybay sa amo nila na walang ginawa kundi manlinlang ng mga Pilipino. Si Marcos ganun din. Wala ka talaga itutulak kabigin sa mga yan. Pare-pareho sila. Wala sa isip nila ang maglingkod sa bayan. Wala sa isip nila magbigay ng magandang pabor para sa mamamayan.
Puro pansarili lang ang pinaglalaanan nila. Si Marcos, kunyari lang yung kontra-kontra sa mga gusto, pero siya nag-uutos niya. Wala. Siyempre, alam nyo, ang style ng mga Marcos, dapat talaga, kapag meron silang gustong mangyari na pabor sa kanilang mga Marcos Romualdez, dapat, kung magsusulong sila na isang bagay na pabor sa kanila, dapat kunwari may kukontra. Si Amy Marcos yun. At si Amy Marcos, para hindi kalabanin ng husto si BBM ni Duterte, kunyari kampi siya sa mga Duterte. Yung mga panlilin lang nilang yan, sila rin naman ang mag-aani. Alam niyo bakit? Hindi pwedeng magkaisa talaga silang lahat ng mga Marcos at Romualdez na kalabanin ng Duterte. Gera yan. Kaya ang ginagawa, hati. Kunyari, may pabor kay Duterte na mga Marcos. Kunyari, again sa mga Marcos, ang kapwa Marcos, para hindi mapuruhan ang Duterte. Dahil pag napuruhan ang Duterte, wasak. Gera patani talaga to. Gera mundial to. Labanan talaga to. Pero hindi makakatiis ang mga Duterte na palagi silang napapangibabawad ng mga Marcos. Kaya tingnan natin mga kapatid. Kasi ang gagawa dito ng gulo, hindi yung mga pinuno. Hindi ang pamunuan hindi ang mga Marcos at hindi ang mga Duterte mismo. Ang gagawa dito ng gera, yung mga umiidolo sa kanila. Yung mga panatiko. Tsak yan. Tingnan nyo nga ngayon, rally-rally na sila, di ba? Duterte versus Marcos. Oh, saan pa kayo? Oh, kung matapang talaga si Duterte, dapat at kung talagang sila'y mapera at kaya nilang lumaban, lahat ng taga Davao hakutin nila sa Luzon. Dito nila ipakita ang rally. Face to face. Laban kung laban. Yun. Doon natin makikita ang mga dramahan nila. Diba? Kaya mga kapatid, hindi si Duterte at si Marcos mismo ang magigera dyan. Ang gagawa ng gera dyan, yung mga bayaran, yung mga inuutusan, yung mga panatiko na walang alam, kundi sumamba sa mga idolo na ginagawa silang mangmang. So mga kapatid, wala tayong makukuha sa gobyernong ito na solid para sa bayan, solid para sa mamamayan. Lahat sila agawan ng posisyon, agawan ng kapangyarihan. Wala tayong makukuha na leader at kapwa-leader na magmamahal sa bansa at magmamalasakit sa mga kaawa-awang mamamayan. Wala po. Kaya tayo mga kapatid, isiro natin lahat ng pangalang Duterte at Romualdez Marcos. Walang iboboto pagdating ng 2025 at 2028. Dapat ang iuupo natin mga bago. Pero pagdating sa kasamaan, sila yung lumalaban. Maraming salamat mga kapatid. Thank you. Yan lang po masasabi ko muna. Salamat po. Papagaling lang po ako, no? Tsaka po yung boses ko, di pa ganong lumalabas. Ito po ay kinagat, pero nilagyan ko ng bawang, kaya nasunog yung balat ko. Okay, thank you po. Okay naman na po ako. Salamat po ng marami sa tiwala at pagmamahal. Thank you po.